No! Hindi ko kayang makitang unti-unting mamamatay ang mommy ko, pero hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Pwede ako maging nurse ng papa mo, pero kagaya nga ng sabi ko, ikaw ang magdedesisyon kung papayag ka o hindi. Walang pipilit sa'yo dito, Meredith. Sabi nito na muli nang umupo sa swivel chair. Noon naman tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niya yung kinuha sa bag at mula sa caller ID noon, nakita niyang si John ang tumatawag. Hindi magkandatutong sinagot na yon. Siguradong may update to tungkol sa mama niya. Hindi pa man kinakabahan na siya. Hello, Jonah. What? Kung kanina parang gusto lang niyang maiyak sa hindi disenteng proposal ni Armando, ngayon tuloy niyang nalaglag ang kanyang mga luha sa ibinalita ni Jonah. Ayon dito, nag-seizure ang kanyang mommy ngayon lang. Nang puntahan to ng doktor, sinabi di umanong kailangan na nitong maoperahan hanggang bukas, kung hindi baka bumigay ng puso nito. Nanlulumong pinatay niya ang telepono. Padaskol na pinahid niya ang mga luha sa mga mata, tsaka siya humarap kay Armando. Ayaw man niyang gawin ang gusto nitong mangyari, wala na siyang magagawa pa. Hindi niya kayang mamatay ang ina na wala siyang ginagawa. At kung ang ibenta kay Armando ang katawan para maisalba niya ang buhay ng ina, handa niyang gawin basta't mabuhay lamang ito. Sukdulang nagsakripisyo siya para dito. Pumapayag na ako. Kahit ano pang gusto mo, ibigay mo lang ang kailangan ko. Aniya na hindi na naman napigil na tumulong luha. Ang sinabi niya sa sarili kanina, hindi na siya iiyak sa harap nito, hindi nangyari. Si Armando na may mukhang relax na relax pa habang pinanonood siyang umiiyak. Hindi niya mabasa kung anong nasa isip nito ng mga oras na yon. Iniikot-ikot pa nito ang swivel chair na para bang nag-e-enjoy pang nahihirapan siya. Maya-maya may kinuha tong sa tingin niya, checkbook. Ilang sandaling sumulat ton at pagkatapos siniabot sa gawin niya, pero hindi na nag-abalang tumayo. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minahal niya ay ganito na ang ugali ngayon. Mas lalong gumaspang ang ugali at tuluyang nawala na ng pakialam sa damdamin ng iba. Mabilis niya yung inabot. Nang nasa kamay na niya ang tseke, pinakabasa niya yung mabuti. Kalahating milyon nga ang nakalagay doon, eksakto sa halagang kailangan niya. Pagkuway, tinignan niya itong muli. Magsabi ka na lang kung kailan ang simula ng deal natin. Kailangan ko nang umalis? Humakbang siya para tunguhin ang pinto at hindi na hinintay pa ang iba pang sasabihin nito. Wala rin siyang balak magpasalamat kay Armando dahil katawan niya ang kabayaran sa perang ibinigay nito. Kung hindi lang buhay ng mommy niyang nakasalalay, nun kang ibenta niyang sarili, kahit ilang milyon pa ang kapalit. Lalo na dito sa lalaking kaharap niya ngayon na walang ibang gusto, kundi ang nakikita siyang nahihirapan. Pupunta na lang ako sa'yo. Ang mahalaga ngayon ay ang mommy mo. Sabi nito na ng mga sandaling iyon ay tumayo na. Para may gusto pa tong sabihin pero tuluyan na siyang lumabas. Gabi na makarating siyang muli sa ospital at kaagad hinanap ang doktor na tumitingin sa kanyang ina. Nasa ICU na to na makabalik siya kaya ganoon na lamang ang kanyang pagdadalamhati. Baka sa mukha nitong sobrang paghihirap at ang bagay na yon ang hindi niya kayang makita ng matagal. Hindi niya kayang tignan ng matagal ang ina niya na nasa ganoong kalagayan. Pero matapos niyang sabihin sa doktor na kaya na niyang ipaopera ang ina, naghahanda ng mga ito para sa operasyon ng kanyang mommy. Ngayong gabi rin daw siguradong mauoperahan ito. Ang operasyon nito ang laman ng kanyang isip hanggang nagmamaneho siya pa uwi. Abot-abot ang dasal niya na sana hindi pa siya huli ng dating. Anak, saan galing ang checking ibinigay mo sa doktor? Maiyak-iyak ang tanong ng ama nang sa wakas ay makita niyang umupo sa bench katabi ang kaibigan si Jonah. Pakiramdam niya kasi bibigay na ang kanyang katawan sa sobra niyang pagod. Latang-lata ang kanyang pakiramdam. Hindi niya kayang kumain at uminom dahil sa sobrang pag-iisip. Ginagap niyang isang palad sa gitna. Dinikit yon sa kanyang pisngi. Gusto niyang doon humugot ng lakas. Ang totoo, gusto niya nang umiyak kanina pero parang ayaw niyang makita niya ang ama na mahina. Alam niyang sa kanya to humuhugot ng lakas ng loob ngayon kaya hindi pwedeng makita nito na maging siya ay nanghihina. Bilang asawa ng mommy niya, alam niya kung gaano kabigat ang nararamdaman nito ngayon. Dad, hindi na ho mahalaga yon. Ang importante maoperahan na si mom. Pinilit niyang ngumiti, kapalit ang perang yon. Alang daddy niya na baka sa mukha ang sobrang pag-aalala para sa kanya. Hinaplos niya ang mukha ng ama. Na mga sandaling iyon, mahal na mahal niya ito. Daramdam niya. Dad, palagi ninyong tatandaan ni mommy. Mahal na mahal ko kayo. Kayo ang kayamanan ko. Kaya lahat handa kong gawin para sa inyong dalawa. Kung saan ko man kinuha ang perang yon, wag na ho kayo mag-alala. Madali ko lang hong mababayaran yon. Aniya sa ama.
Tumango ito pero bakas pa rin ang pagkabahala sa mukha. Maya-maya nagpaalam ito na bibili lamang ng kape para sa kanilang magkaibigan. Naiwan sila ni Jonah at maging ito, masama ang tingin sa kanya. Ilang sandali siyang tinitigan at hindi pa man alam niya na ang iniisip nito. Bes, saan mo ba talaga kinuhang checking binigay mo kay Doc? Kinakabahan ako sa iyo eh. Kanina ang tagal mong nawala, tapos bigla pagbalik mo, may cheque ka na kagad na hawak? Come on, sabihin mo na sa akin. Inawakan pa nito ang kamay niya. Napaunat siya ng upo. Ang ulo niya sinandal niya sa pader at saka ipinikit ang mga mata. Sa ganun man lamang ay marelax siya. Kay Armando, tipid niyang sagot habang nakapikit pa rin. Ayaw niya magsisi dahil makabuluhan naman ang kapalit ng kanyang ginawa. Ano? Kulang ang salitang gulat sa reaksyon ni Jonah. Kahit nakapikit pa rin siya, alam niyang nanlalaki ang mga mata nito. Bakit ka humingi ng tulong sa lalaking yon? Parang di mo naman alam na sasamantalahin ka lang ulit niya, Mary Date. Paglalaroan tapos itatapon ng paulit-ulit na parang basura? Nakalimutan mo na ba yun? Nanggagalaiting sabi nito. Litaw ang lahat ng litid sa leeg sa tindi ng galit ito kay Armando. Malakas ang boses nito kaya ang ilang nurses at mga taong nagdaraan napatingin sa gawin nila. He wanted me to deal with him and be his bed slave. Sukat sa sinabi niyang yon, napaiyak na naman siya. Naalala niyang bigla ang walang konsiderasyong Armando na didatnan niya kanina. Bigla rin ang pagbalik sa kanyang alaala ng matinong Armando noon na nagsabing mahal siya. Hindi man niya alam kung anong dahilan nito. Nalulungkot lang siya dahil biglang parang naging napakasama ni Armando. What? Kung kanina gulat na nasa mukha ng kaibigan, ngayon galit na ang nababasa niya roon. Malaki na ang pinagbago niya, Jonah. Kung dati palagi lang mainit ang ulo niya, ngayon wala na siyang puso. Sabi niya habang inaalala kung paano sila nagharap ni Armando kanina. Napakawalang hiya. Naturingan pang mayor na galit sa mga korap. Yan pala mas masahol pa siya sa mga yon. Umuusok ang ilong ni Jonah sa galit. Napatayo ito at namewang sa harapan niya na akala mo naman kaharap ang alkalde. Hayaan na natin. Wala na tayong magagawa dahil nakipagkasundo na ako sa kanya. Hindi ko kayang mamatay si mommy nang wala akong ginagawa, Jonah. Umiiyak pa rin niyang sabi. Pero paano ka naman, Meredith? Ano, gagawin ka rin ng parausan ng Armando na yon? Diyos ko, hindi ko kayang tanggapin ang isang katulad mo ay sa ganon lang babagsak. Kitang-kita niya na maging ito, halos maiyak na rin dahil sa sitwasyong nakatakda niyang sapitin sa kamay ni Armando. Oras ang kalaban natin sa sitwasyon ni mommy. Eksakto naman dahil inalok ako ni Armando na mag-alaga sa papa niya. Nung nasa koron pa tayo, ang sabi niya noon willing siyang bayaran ka kahit magkano. Kaya't siyang naisip kong puntahan. Malay ko ba na may iba pa pala siyang kondisyon? I said no to him. Pero tumawag ka at sinabi ang lagay ni mom. Kaya hindi na ako nag-isip pa, Jonah. Kailangan ko pa si mommy sa buhay ko. Sa huli, walang nagawa si Jonah. Kung hindi ang yakapin na lamang siya. Nang mga sandaling iyon, ramdam na ramdam niya kung gaano katindi ang pagmamalasakit sa kanya ng kaibigan. Alam niyang kontra ito, pero kagaya niya wala rin tong nagawa. Naisagawa na maayos ang operasyon sa mommy niya. Labis ang galak nilang lahat nung sabihin ng doktor na matagumpay ang operasyon at ang hihintay na lamang nila ay ang pagising nito. Tuwang-tuwa si Meredith dahil naging sulit naman pala ang kanyang sakripisyo. Ano man ang hingin sa kanya ni Armando, ngayon ay wala na siyang pakialam. Handa siyang gawin ang lahat para sa kapakanan ng mga magulang na siyang meron lamang siya ngayon. Isa man ang mga ito, hindi niya kayang mawala. Kahit paano, mapapanatag na ngayon ang kanyang isip. Ang mahalaga, maayos na ang kanyang ina at malayo na sa peligro. Buhay ito at makakasama pa nila ng matagal. Iyon ang mahalaga para sa kanya. Pero ngayon tuluyan na nag-sink in sa kanya ang lahat. Pagmamayari na ni Armando ang katawan niya at wala na siyang magagawa pa tungkol sa bahay na iyon. Isang balding luha man ang ilabas niya, wala na siyang magagawa pa. Bayad na to sa serbisyo niya na hindi naging malinaw kung hanggang kailan. Ayaw man niyang ibaba ang dignidad. Hindi naman niya kayang hintay na lang na unti-unting nawala ng buhay ang pinakamamahal niyang ina. Pakiramdaman niya'y napakababang uri na niyang babae, worth it naman ang dahilan ng pagbaba niya sa dignidad. Kung sa bagay, ano pa naman nga bang bago doon? Hindi ba't matagal mo nang ibinaba ang dignidad mo nang pumayag kang may mangyari sa inyo kahit anong mga panahong yon? Kasal pa sila ni Melanie at buhay pa ang kakambal mo?
Usig ng isang bahagi ng kanyang utak. Maraming salamat sa tulong mo, anak. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang nangyari sa mommy mo. Sabi ng daddy niya habang magkasabay silang kumakain sa pantry ng ospital. Kahit ang ama niya ay bakas sa mukha ang pagkapanatag dahil successful ang operasyon ng kanyang mommy. Si Jonah pinauwi muna dahil masyado nang nakakaya sa kaibigan. Isa pa, pagod na rin to sigurado kagaya niya. Nang umalis siya para puntahan si Armando, ito muna ang naging runner ng daddy niya roon kahit na wala pa rin itong pahinga kagaya niya. Alam niyang hindi niya mariringgan ang reklamo sa Jonah pero kahit papaano naman ay alam niyang kung hanggang saan ang limitasyon ng kaibigan. Sa lagi na lang itong nagiging takbuhan niya, kaya kung tutuusin, malaki na ang utang na loob niya rito. Dad, wag niyo kong sinasabi yan. Tungkulin ko ho bilang anak ko ano man ang ginawa ko. Sagot niya sa ama. Malaki ang naging sakripisyo ninyo sa akin noon ni Mom. Ito naman po ang tamang panahon para ako naman ang bumawi sa inyo. Sabi niya sa ama, tsaka ito binigyan ng matamis ng ngiti. Pero hindi ako mapapakali hanggat hindi mo sinasabi kung saan mo nakuha ang perang yon, anak. Napakalaking halaga noon. Ayoko mangyari na sinalba mo nga ang mommy mo. Pagkatapos ikaw naman ang mapapahamak. May himig pag-alala pa rin sa tinig ng kanyang ama. Akala niya nakalimutan na yon ng daddy niya, pero hindi pa rin pala. At alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi siya nagbibigay ng impormasyon. Isa pa, palagi lamang nitong aalalahanin ang tungkol sa bagay na yon kaya nagpa siya sang sabihin dito si Armando ang tumulong sa kanya. Kay Armando ho ako nakahingi ng tulong, Dad. Nabitawan nitong kubertos at mataman siyang tinitigan habang nakakunot ang noo. Bahagya siya nakaramdam ng takot dahil sa naging anyo ng ama. Ang alam nito at ng mommy niya hindi naging maganda ang paghiwalay nila ni Armando kaya ngayon halatang hindi makapaniwala ang ama. Hindi niya alam kung bakit, pero sigurado siyang hindi nito gusto ang ideyang humingi siya ng tulong mula dito. Akala ko ba nagkanya-kanya na kayo ng lalaking yon? Mataas ang tinig nito nang muli itong magtanong. Kumabog bigla ang dibdib niya. Sinabi niya sa ama ang balak ni Armando na maging nurse sa papa nito, pero hindi bagay na magiging slave siya ng alkalde. Siguradong susunod ito, aatakihin kapag nagkataon at ayaw na ayaw niya yung mangyari. Nurse? Hindi ka naman nag-aral para doon, anak. Isa pa mayaman ng mga dalriyo. Kahit ilang nurse, kaya nilang kumuha. Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw pa ang gusto ng Armando na yon na magsilbi sa papa niya. Baka sa tono ng daddy niya ang iritasyon. Natatakot tuloy siya kapag nakita nitong muli si Armando. Sa klase ng mga pananalita nito ngayon, natatakot siyang baka kumprontahin nito ang batang Del Rio. Hindi ko rin alam kung bakit, Dad. Ang sinasabi lang niya, gusto ng mama niya ako mag-alaga kay Mr. Del Rio. Kagaya ng ginawa ko noon sa ginang. Mabait naman sa akin na mag-asawa noon, Dad. Nakapalagayang loob ko sila kaya rin siguro gusto ni Mrs. Del Rio na akong mag-alaga sa asawa niya. Sabi niya ho kasi noon na mas napabilis daw ang paggaling niya nang dahil sa akin. Mahabang litanya niya sa ama na may bahid naman ng katotohanan. Pero ano ngang mali mo sa pagiging nurse, anak? Isa pa mahirap mag-alaga ng isang pasyenteng lalaki kumpara sa pasyenteng babae. Baka sumakit lang katawan mo ron. Araw-araw. Hindi ka sanay sa ganong trabaho at, Dad, kaya ko ho yun. Isa pa maraming tauhan sa bahay ng mga Del Rio, kaya pwede ako magtawag ng tutulong sa akin kung sakali. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Marahang pinisil iyon. Gusto niya tong bigyan ng assurance na okay lang siya, kaya wag na siyang alalahanin pa nito. Sa huli, napahugot na lang ng malalim na hininga ang daddy niya. Alam niya may tiwala to sa kanya at kilala na siya nito mula pa noon. Tinitigan siya nito ng ilang sandali bago muling magsalita. Basta mag-ingat ka doon. Ano man ang mangyari, wag kang magpapaapi sa Armando na yon. Oo nga, tinulungan niya tayo pero kapag sinaktan ka na naman nga, humanda na talaga sa akin ang mayor na yon. Tila nagbabantang sabi pa ng kanyang daddy. Wag na ho kayo mag-alala sa akin, Dad. Matapos ang operasyon, 4 na araw nang namalagi sa ospital ang kanyang ina. Ngayon nga ay araw na ng pagdabas nito. Masaya siya pero gusto niyang maiyak kapag naalala niyang muntik na itong mawala sa kanila. Naroon si Noah at Jonah. Ilang araw nang tumatawag sa kanya ang binata pero hindi niya nasasagot dahil masyado siyang abala. Yon siguro ang dahilan kung bakit nagpa siya nitong pumunta dito ngayon. Bakit di mo sinabi sa akin na nangangailangan ka pala ng malaking halaga para sa operasyon ng mommy mo, baby? Ani Noah nung naglalakad na sila palabas ng ospital.
Gustong magalak ng puso niya na makita itong muli, pero hindi maging ganap ang saya niya dahil sa sitwasyon niya ngayon. Gusto man niyang suklian ang pag-ibig nito, alam niya sa sariling hindi na siya karapat-dapat para sa binata. Ayos na yon, Noah. Pasensya ka na pala at di ko nasasagot yung mga tawag mo nitong nakaraan. Naiintindihan ko. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Siyempre, unahin mong mommy mo. Mahinahon itong sabi. Salamat ha. Nausan ka nakahiram ng perang ginamit mo. Ulit nito. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Sa halip ay tanong niya. Nabanggit ni Jonah. Come on. Kanino ka nang hiram? Ibalik natin para wala ka nang iniisip? Na-touch siya sa sinabi ng binata. Nangilid ang luha niya dahil nilabos maisip na handa itong tulungan siya. Kung alam lang niya na willing tong pahiramin siya ng pera, hindi siya lalapit kay Armando. Hindi niya hahayaang tapakan itong muli ang kanyang pagkatao. Hindi na. Noah, pagtatrabahuhan ko naman yon. Kumbaga kinuha ko lang yung advance payment ko. Sigurado ka ba? Pwede kitang pahiramin para hindi mo na pagtrabahuhan ng bagay na yon. Makakapag-focus ka sa cafe ninyo ni Jonah. Maalagaan mo pa ang mommy mo. Huminto siya sa paglalakad sa harapan ng binata. Napakaganda ng timing ng pagpasok nito sa buhay niya. Sinabi nitong gusto niyang sa panahong handa na sana siyang muling buksan ng puso. Napakabait nito. Handa siyang tanggapin ang buong buo. Bakit ba hindi na lamang siya dito lumapit? Hinawakan niya to sa kamay at tipid ng ngitian. Maraming salamat, Noah. Huwag kang mag-alala at sasabihan kita kapag hindi ko na kaya. Sabi mo yan, ha? Gusto kong malaman mo na handa akong tulungan ka sa lahat ng bagay, Meredith. At ayoko rin na nahihiya ka sa akin. Ngumiti siya at bahagyang tumango. Pagkaway humarap siyang muli sa pasilyo para ipagpatuloy ang paglalakad. Pero gano'n na lamang ang gulat niya na makitang parating sa gawin nila si Armando. Bigla siyang kinabahan, lalo na't madilim ang mukha nito habang papalapit sa kanila. Paano na lang kung ibunyag nito sa mga magulang ang naging kasunduan nila? Natatakot siya pero wag naman sana. Ilang sandali pa tuluyan na tong nakalapit. Wala sa loob na napatingin siya sa mga magulang. Tahimik ka mga to pero hindi naman kababakasan ng galit. Marahil dahil alam ng kanyang daddy na si Armando ang tumulong para maoperahan ng mommy niya. Malaki ang utang na loob ng pamilya niya dito. Hindi lang basta malaki dahil kung tutuusin, nakabaon siya ng utang na loob kay Armando. Ayaw man niyang isipin baka mawala na sa kanyang mommy kung di siya nito tinulungan. Magandang umaga ho, Mom, Dad. Magalang nitong sabi at saka nagmano sa mga ito. Niyukod nito ang kanyang ina na nakaupo sa wheelchair. He is wearing blue jeans and a simple white polo shirt. Sa tingin niya mas bumata tong tingnan kaysa totoong edad nito. Pero maya-maya ay kinastigo niyang sarili dahil kahit wala sa loob, pinag-aaralan na pala niya ang anyo nito. Magandang umaga rin, Mando. Ang mommy niya ang sumagot. Napansin niyang alanganin to kung ngingiti o ano. Kamusta na ho kayo? Hindi pa rin dumiretso ng tayo si Armando habang nakikipag-usap sa mommy niya. Nakayukod pa rin to hanggang sa mga sandaling iyon para makausap nito na maayos ang ina niya. Ewan kung tama siya, pero base sa kanyang obserbasyon mula nung nangangampanya pa lamang sila, mas may puso si Armando para sa mga matatanda. Eto, nakaraos na rin. Akala ko talaga mamamatay na ako. Mabuti na lamang at nakagawa ng paraan si Meredith sa tulong at awa ng Diyos. Parang gustong umiyak ng kanyang mommy. Naawa pa naman siya rito kapag ganon. Honey, si Armando ang tumulong sa operasyon mo. Anang daddy niya na hinawakan pa sa isang palad ang ina. Abay siya nga ba, iho? Gulat na gulat ang mommy niya sa nalaman. Wala ho yun. Ang importante ho'y gagaling na kayo. Sabi nito at saka tumingin sa kanya. Gusto niyang irapan to pero hindi niya magawa dahil alam niyang nakatingin sa kanya si Noah at ang daddy niya. Ang Hudyo? Kung makapagsalita ka, alam mo, walang sariling kapalit na hiningi. Ang kapal ng mukha. Sigaw ng kanyang isip. Nang tingnan niya si Noah ay pagtatakang nakikita niya sa mukha nito. Mula naman sa pagkakatayo ay lumigid si Armando sa likod ng wheelchair ng kanyang mommy at pumalit sa daddy niya sa pagtutulak. Nahuli sila ni Noah kahit nagkaroon to ng pagkakataon na magtanong sa kanya. Kay Armando na ex mo ikaw humingi ng tulong, Meredith? Litong tanong nito pero tumango pa rin siya. Oo, Noah. Wait, bakit mommy at daddy ang tawag ninyo sa parents mo? Nakakunot noo pa rin tanong nito. Ex-husband siya ng kakambal ko, Noah. What? Yes. Pero wala na si Melanie.
Namatay siya dahil sinalo niya ang balang dapat sana ay sa asawa niya. God, I am sorry to hear that, Meredith. Okay lang. Medyo matagal na rin. Mabuti nga tanggap ka na ni Mommy kahit papaano. Wait, naging kayo ba ni Armando dahil nakita niyang kamukha ka ng asawa niya? Mahabang istorya, Noah. At ayoko na sanang pag-usapan pa. Tumango ito maya-maya. I am sorry. You said mababayaran mo si Armando nang alokin kitang isauli ng hiramin mo sa kanya. Would you mind kung tanungin ko kung hinihingi niyang bayad? Hindi niya alam pero bakit may pakiramdam siya na alam nito ang kabayarang gusto ng alkalde. Gayunpaman hindi niya pa rin to napag-usapan nila ni Armando. Kinausap niya ako na nasa koron tayo. Gusto niyang maging nurse ako ng papa niya. Sinabi niya na handa siyang bayaran ako kahit magkano. Nang malaman kong delikadong lagay ni Mommy, pinuntahan ko siya at sinabing papayag na ako sa gusto niyang mangyari. Kung ganon, dapat lang pala na isauli na natin ang pera niya, Meredith. Baka kung ano pa ang gawin sa'yo ng Armando na yun. Baka sa tono ni Noah ang pag-aalala. Damang-daman niyang bukal sa puso nito ang pagtulong. Hindi na, Noah. Huwag kang mag-alala dahil dati ko nang ginawang alagaan ng mama ni Armando. Sigurado ka ba talaga? Oo. Mababait ang parents niya at yun naman ang importante. Ikaw ang bahala. Pero once ginawan ka ng masama ng Armando na yan, magsasabi ka lang, okay? Tuwango siya bilang tugon. Maya-maya, ginagap nito ang palad niya at saka sila nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na nito yon binitawan hanggang sa makalabas sila at makarating sa parking ng ospital. Sa akin na ho kayo sumabay, ihahatid ko na ho kayo sa bahay, ani Armando. Sigurado ka ba, iho? Abay baka marami ka pang gagawin sa munisipyo ninyo. Okay lang ho, wala naman hong masyadong trabaho ngayon. Sa huli, sa sasakyan nga nito sumakay ang mga magulang niya at siya ay kay Noah. Pagdating sa bahay ay iniwan niya mga ito sa sala matapos ipakilala si Noah at Armando sa isa't isa bilang kagandahang asal. Ang mga magulang kasi niya ay nakilala ng binata kanina sa ospital. Pumunta siya sa kusina at naghanap ng pwede niyang lutuin para sa tanghalian. Pork steak ang naisipan niyang iluto dahil yun lang ang kumpleto sila sa sangkap sa ngayon. Kasalukuyan niya nang hinihiwa ang karne nang bigla bumungad sa kusina si Armando. Tinignan lang niya ito at muling ibinalik sa hinihiwa ang mga mata. Napansin niyang umupo ito at humarap sa kanya at prente pang pinagdikit ang mga palad sa ibabaw ng mesa. Tomorrow po pwede ka nang mag-start sa pagiging nurse ng papa. Pwede kang mag-stay in or stay out depende kung saan ka magiging komportable. Ang schedule naman natin MWF. Sa mga araw na yan obligadong dun ka matulog sa bahay. Sabi nito na naging dahilan para mapabaling dito ang mata niya mula sa ginagawa. Nangunot ang noon niya dahil wala sa usapan nila yon. Hindi kasali ang mga binanggit itong kondisyones na sa bahay ng mga to siya matutulog sa mga pinili nitong araw. Anong doon matutulog ang pinagsasabi mo? Ang pagbigyan lang sa tawag ng laman ang tungkulin ko sa'yo. Hindi kasali doon ang ubusin kong buong magdamag ng Lunes, Miyerkules at Biyernes ko nakasama ka. Mariin niyang sabi. Dahil hindi niya na napigil ang sarili. Habang tumatagal, parami ang kondisyones nito na nung una naman hindi nila napag-usapan. Ano ang gagawin ni Meredith ngayong tila ginawa siyang sunod-sunuran ni Armando? Ano ang mangyayari sa unang araw ng trabaho ni Meredith sa pamilya Del Rio? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.